Sa isang madilim na kagubatan ay makikita ang isang liwanag na kumikislap sa kailaliman ng bangin. Isang puting kuneho ang napalingon dahil sa liwanag na nanggagaling sa kagubatan. Isang puno ng willow tree ang lumitaw mula sa nasabing liwanag. Ang sanga ng puno ay nakalaylay. Ang katawan ay kulay isang madilim na bughaw na nakakurbada at may isang bola sa loob ng katawan nito. Ang punong ito ay tila ba kagigising lang. Ang kaniyang malalaking mata ay napuno ng liwanag at siya ay nagising na. Pagkagising niya mismo ay napaubo siya, muntik na siyang mamatay dahil nabulunan siya sa pag-inom ng tubig. Tumingin siya sa paligid at nagtaka siya dahil hindi ito ang bahay niya. Tinanong niya ang sarili niya kung bakit siya nasa kagubatan. Ngunit nalipat ang atensyon niya sa isang baging na kulay asul. Napasigaw siya dahil akala niya ay naging makapal at nagbunga ng dahon ang kaniyang buhok. Napag-isip-isip niya na siguro ay nanaginip lamang siya dahil sa sobrang pagod. Napagdesisyonan niya na matulog na lamang nang sa gayon ay magising siya mula sa panaginip na ito. Ngunit lumipas na ang ilang oras, ngunit siya ay isang puno pa din. Hindi niya matanggap ang katotohanan na siya ay naging isang puno ng willow tree. Ang tanging natatandaan niya lamang ay noong uminom siya ng tubig, nabulunan siya at namatay siya. Hindi siya makapaniwala na siya ay namatay at nabuhay muli bilang isang willow tree. Makikita natin ang puting kuneho na nakikimarites sa ginagawa ng willow tree. Idinagdag ng willow tree na katulad ng nakasaad sa banal na libro ng Manwa, dapat siya ay nabuhay muli bilang isang astig na lalaki na napapaligiran ng magagandang babae. Ngunit ito siya, ngayon, isang willow tree na wala man lamang kamay at paa. Naiinis siya dahil kung wala siyang kamay, ay hindi siya makakapag one-arm pull-up. Mahirap talaga kapag walang kamay dahil wala nang magmamasahe sa totoy mo. Pinag-isip-isip niya kung ano ba ang nagawa niyang mali, kung saan siya nagkulang. Kung maibabalik pa ba sa dati ang lahat. Pero wait lang, di ba ang puno walang paningin? Ngunit ang willow tree na ito ay nakikita ang kaniyang paligid sa lahat ng anggulo, o 360 degrees na paningin, o ang maalamat na legendary eyes. At sa pamamagitan ng ganitong uri ng paningin, ay maaaring obserbahan ang mga paligid mula sa lahat ng anggulo. Makikita natin na ang willow tree ay nasa pagitan ng dalawang bangin. Ang taas ng willow tree ay mga 3 o 4 na metro lamang. Maraming mga puno sa paligid ang mas mataas pa kaysa sa kanya. Makikita rin natin ang iba't ibang uri ng bulaklak at kung saan may bulaklak ay may bubuyog. Ako'y bubuyog na kadapo sa iyong mabangong bulaklak. Tama na. Balik na tayo kay willow tree. May paningin ba ang puno? Siyempre meron. May pang-amoy ba ang puno? Siyempre wala. Nararamdaman niya lamang ang paligid. Tumingin siya sa kaniyang mga sanga na nakalaylay. Ang kaniyang sanga ay halatang kulang sa pagmamahal o kaya naman ay may erectile dysfunction. Hahaha. Ang willow tree ay may 50 sanga, ngunit isa lamang ang nakakagalaw. Kanina lamang ay narinig niya ang unggol ng halimaw at kung gugustuhin ng halimaw na labanan siya, ay siguradong siya ay matatalo. Dahil sa sitwasyon niya ngayon, kung sakali mang mapagtripan siya ng isang woodpecker, ay paniguradong siya ay mamamatay. Napatingin siya sa kalangitan at nakita niya ang isang eroplano. Napag-isip-isip niya na siguro ay nasa parehong panahon pa din siya katulad noong siya ay nabubuhay pa. Ako'y bubuyog, kadate ko ngayon ang asawa ko. Lumilipad kami sa magandang willow tree. Kami ay bubuyog, hindi namin alam na gising pala si willow tree. Kami ay bubuyog, kami ay couple, kami ay nagmamahalan, ngunit sabi nila, masakit daw kami sa mata. Nainggit si willow tree at kami ay pinatay niya. Oh, mahal patawarin mo ako dahil mahal ko ang kumare mo. Proud na proud si willow tree dahil siya ay naka-double kill. Ding dong ding, nakapatay ng 2 bubuyog, nakakuha ng 0.2 na evolution points. Isang screen na kulay berde ang lumitaw sa harapan ni willow tree. Ang system na lumitaw ay naglalaman ng ganitong salita. Ang pangalan ay UZU. Ang katawan ay isang willow tree. 20 years ang haba ng buhay. Ang kakayahan ay mutated na sanga. Passive na kakayahan, una ay ang pagtanggap ng 0.1 evolution points bawat araw mula sa sinag ng araw. Pangalawa, nakakakuha ng evolution points mula sa pagpatay ng ibang nilalang. Yuzio pala ang pangalan niya nung siya ay tao pa. Ding dong ding. Nagtanong ang system kung gusto niyang gamitin ang 0.2 evolution points. Ang 0.2 evolution points na ito ay nakuha kanina ni Yuzio mula sa pagpatay sa 2 bubuyog. Sinabi ng system na maaring gamitin ang 0.1 evolution points upang palakasin ang isa sa mga sanga
ng willow tree. Si Yuziyu ay nag-aalangan sa pag-upgrade ng kaniyang sanga, ngunit natatakot siya dahil alam niyang napakadelikado ng paligid niya. Sa wakas ay nagdesisyon siyang gamitin ang 0.2 evolution points para i-upgrade ang kaniyang sanga. At dahil sa upgrade na nangyari ay 3 na ang sanga na naigagalaw niya. Hehehehe. Ito ba ang cheat skill ni Willow Tree? Dahil sa cheat skill na ito ay naging mayabang si Yuziyu. Si Yuziyu ay nakakita ng pugad ng bubuyog. Ginamit niya ang kaniyang 3 sanga upang patayin ang bubuyog nang sa gayon ay makarami siya ng evolution points. Kalahating buwan na ang nakalipas. At makikita natin na naigagalaw na ni Yuziyu ang lahat ng kaniyang mga sanga, kaya naman nakasisigurado siya na siya ay talagang sobrang lakas. Ding dong ding. Ang natitirang evolution points ay 0.3 na lamang. Sa harapan ni Yuziyu ay isang malaking bato. Pinagsama-sama ni Yuziyu ang kaniyang mga sanga upang bumuo ng isang malaking drill. Ginamit niya ito upang atakihin ang bato. Sa sobrang lakas ng kaniyang pag-ataki ay nagkaroon ng malakas na pagsabog na tila ba isang higanteng latigo ang ginamit. Malakas nga ang naging atake ni Yuziyu, ngunit hindi umabot sa bato ang sanga dahil masyadong maiksi ang kaniyang sanga. Ngunit kahit hindi umabot ang kaniyang sanga, ay isang malaking bahagi ng bato pa din ang nawasak dahil lamang sa hangin na nanggagaling sa kaniyang pag-atake. Ang pangyayaring ito ay ang tinatawag na sonic boom. Kahit ang isang tao na may hawak na isang latigo na may haba ng higit sa 10 metro ay maaaring gumawa ng isang sonic boom. Kapag ang latigo ay hinampas ng mabilis, ito ay gagawa ng malakas na tunog. Ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito ay ipinaliwanag sa siyensya sa nakaraang buhay ni Yuziyu. Ang puwersa mula sa tao ay patuloy na dadaloy sa latigo hanggang sa umabot ang puwersa sa pinakatuktok ng latigo at sa oras na iyon, ang bilis ng latigo ay magbabago rin. Kapag ang latigo ay hinila ng pabalik, maaari masira ang sound barrier at pagkatapos ay kakalat ang tunog sa hangin at sa pakiramdam ng tao ay tila ba ay may narinig silang malakas na pagsabog. At ang pagsabog na ito ay kilala bilang isang sonic boom. Ang ginawang pag-atake ni Yuziyu ay isang killer move, one shot, one kill. Kalahating buwan na ang nakalipas at si Yuziyu ay mas matangkad na kaysa nung dati. Ang mga normal na puno ay hindi lumalaki ng kasing bilis ni Yuziyu. At ang mga ugat ni Yuziyu ay mas malalim na sa lupa at mas madali nang mag-absorb ng energy. Si Yuziyu ay mas mabilis mag-absorb kaysa sa ibang nilalang at mas mahaba ang buhay niya kaysa sa mga tao. Dahil sa longevity ay hindi siya magkakasakit at mapapagod. Kahit 20 years lang ang haba ng buhay niya ngayon, ay siguradong mas lalakas at hahaba pa ang buhay niya habang dumadami ang evolution points niya. At darating ang araw na siya ay magiging isang world tree na sumasakop sa kalangitan at tumatakip sa araw. At ang kaniyang mga bunga ay magtataglay ng kakaibang supernatural na kapangyarihan at ang aura na tataglayin niya ay magpapalakas ng iba't ibang uri ng halimaw. Nagustuhan ni Yuziyu ang bago niyang katawan, sa kadahilanang hindi niya na kailangang mag-aral, hindi niya na kailangang magtrabaho at hindi niya na kailangang kumain. Focus lamang siya ngayon sa goal, at yun ay ang maging malakas. Chirp chirp chirp, sabi ni Chirp. Tumingin si Yuziyu sa itaas at nakita niya ang pugad ng mga ibon sa kanyang sanga. Bakit may pugad ng ibon sa sanga niya? Well, dahil noong nakaraan ay binali ni Yuziyu ang sanga ng katabi niyang puno dahil nakaharang at tinatabunan nito ang sinag ng araw, at pagkatapos ay nahulog mula sa sanga ng punong iyon ang pugad ng mga ibon na ito. Ang 7 ibon na ito ay mga peregrine falcon. Ang peregrine falcon ay isang lahi ng medium-sized raptor. Ang isang adult peregrine falcon ay umaabot ng 41 hanggang 50 cm na haba ng katawan, at ang pakpak ay may haba ng 75 hanggang 115 cm o 1 metro. Kapag naghahanap ng makakain, ang peregrine falcons ay lumilipad sa hangin at pagkatapos ay nagdadive pababa sa bilis na umaabot ng 270 hanggang 360 km/h. Alam naman natin na ang pinakamabilis na hayop ay ang cheetah, na umaabot ng bilis na 120 km/h. At ang peregrine falcon, sa kabilang banda, ay 3 beses na mas mabilis kaysa sa cheetah. Ang mundong ito ay punong-puno ng mutated air, ibang-iba sa dating mundo ni Yuziyu. Ang kailangan ngayon ni Yuziyu ay ang kakayahang lumaban sa ere, at nagkataon namang may peregrine falcon sa sanga niya. At kaysa namang gawing chicken joy ni Yuziyu ang mga ibon ay mas mabuting gawin niya na lamang itong mga alagad niya na makakatulong upang makasurvive siya sa mundong ito.
Buo na ang loob ni Yuzio na kahit ano man ang mangyari ay sisiguraduhin niyang makasurvive sa mundong ito kahit gaano pa man kadelikado ang mundo. Habang si Yuzio ay nagkakaroon ng 3 AM motivation, ay tingnan naman natin ang ibang nilalang na nakatira sa bundok na ito. Una ay ang mga Tempest Wolf, siguro ang pangalan nila ay Cupcake, don't worry Cupcake doesn't bite. Ang pangalawa ay ang mga higanting langgam, ang iba ay naglalakad at ang iba ay lumilipad, dahil bakit kailangan pang magpakapagod maglakad kung nakakalipad lang naman di ba? Ang pangatlo ay ang Spider Queen, ako lang ba o parang si Spider Queen is looking kind of thick? Nam, si Mr. o MS Squirrel ay kumakain, nang biglang dumating si King Kong at binali ang sanga at kinain ang sanga. Ako lang ba o parang buntis si King Kong? Hahaha, whoosh, whoosh, wala akong cool sound effects. Makikita natin ang isang higanting ahas na nakamohawk kahit wala naman siyang buhok. Umaga na naman at makikita natin si Yuzio na nanghuhuli ng hayop na maipapakain niya sa mga peregrine falcon na grabe din kung kumain, natakot tuloy si Yuzio. Ding dong ding. Ang iyong evolution points ay umabot na sa isa, kung dati ay 0.1 lamang ang evolution points ni Yuzio, ngayon ay isa na. At dahil malalakas na ang mga sanga niya ay napagdesisyonan niyang i-upgrade ang kanyang ugat na nangangailangan ng isang evolution points para i-upgrade. Nagtaka si Yuzio kung makakapaglakad na siya pagkatapos ng upgrade. Ding dong ding. Gusto mo bang gamitin ang isang evolution points para palakasin ang isa sa iyong mga ugat? At nagsimula na nga ang upgrade, hindi inakala ni Yuzio na masakit pala ang mag-upgrade ng sanga, pakiramdam niya ay binabari na siya dahil sa sakit. Ngunit kahit mahirap ang naging proseso ay maganda naman ang naging resulta ng upgrade. Dahil sa upgrade ay naging mas malakas at mapula ang kanyang ugat at kaya niya nang itong paggalawin. Ding dong ding. Isa sa 9 na ugat ay na-upgrade na. Ang sanga at ugat ay malaya nang naigagalaw ni Yuzio. Paano naman ang pinakapuno ng kanyang katawan? May gagalaw niya na ba? Sinubukan ni Yuzio na igalaw ang kanyang pinakapuno. Ngunit, masakit pala. Mas masakit ang naramdaman niya ngayon dahil pakiramdam niya ay pinupunit ang kanyang itlog. Dahil sa sakit na naramdaman niya, ay napagdesisyonan niyang palakasin ang natitira niyang ugat upang protektahan ang pinakapuno niya. At para naman sa kanyang malaki at mapulang ugat ay napagdesisyonan niyang itago muna ito dahil ito ang kanyang trump card. Si Yuzio ay may narinig na tunog na nanggagaling sa isang bush. Ano kaya iyon? Napag-alaman ni Yuzio na sa fox pala nanggaling ang tunog. Ang fox ay tila ba mamamatay na dahil sa sugat na natamo nito. Napagtanto ni Yuzio na buhay pa din ang fox ngunit ang sugat nito ay nangangitim dahil sa lason. Napag-isip-isip ni Yuzio na pwede niyang patayin ang fox upang makakuha siya ng evolution points, ngunit sayang din naman ang magiging katawan ng fox dahil hindi niya ito maipapakain sa peregrine falcon dahil sa lason sa sugat nito. Ding dong ding. Ang life essence na nanggagaling sa sanga ay kayang linisin at pigilan ang pagdurugo ng sugat kapag ginamit. Ngunit, pagkatapos gamitin ay mawawala ng lakas ang sanga at babalik sa dati nitong anyo. Napagdesisyonan ni Yuzio na gamitin ang life essence na nanggagaling sa sanga upang linisin ang sugat ng fox upang pagkatapos niyang patayin ay maipapakain niya sa mga peregrine falcon. At makakuha din siya ng evolution points at makaka-upgrade siya ng iba niyang ugat. Ding dong ding. Napag-alaman na ang fox ay nalason, ang lason ay naalis na. Ang sugat ay tumigil na sa pagdurugo at nagsisimula ng gumaling. Ang energy ng fox ay nagsisimula ng bumalik sa dati. Dahil sa pangyayari ay pakiramdam ni Yuzio ay para siyang isang doktor. Makikita natin na ang fox ay nakakatayo na at punong-puno na ng buhay. At dahil wala na nga ang lason, ay papatayin na ni Yuzio ang fox. Ngunit hindi niya tinuloy ang pagpatay sa fox dahil tila ba nagugustuhan siya ng fox. Sa una ay hindi sang-ayon si Yuzio sa ginagawa ng fox, ngunit dahil cute ang fox ay wala siyang magawa kundi ang makipaglaro dito. Habang nagagandahan si Yuzio sa malakristal na mata ng fox, ang fox ay bigla na lamang napuno ng nakakasilaw na liwanag. Ding dong ding, dahil ang fox ay ginamitan ng life essence. Ang fox ay nagsisimula ng mag-evolve. Ding dong ding, successful ang naging evolution. Pangalan, Mutated Red Fox. 30 years ang edad. Beginner stage 4 ang level. Ang special ability ay Charming Eyes. Ang fox ay halatang mas malaki at mas malakas pa kaysa dati. Ang balahibo niya ay tila ba naglalagablab na apoy. Nalilito si Yuzio sa tinatawag na level, kaya naman ay binuksan niya ang kanyang status window. Ang level ni Yuzio ay beginner stage 9. Sa kasalukuyan ay mas malakas si Yuzio ng 5 level kaysa sa Red Fox. Napagtanto ni Yuzio na ang life essence ay may kakayahang magpabilis ng evolution points.
At dahil sa status window ay madali nang malalaman ni Yuzio kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Pakiramdam ni Yuzio ay napapalapit na siya sa pagiging godly. Tinanong ni Yuzio ang Red Fox kung paanong napunta siya dito. Hinahabol ba siya ng mga tao dahil ang balahibo ng Red Fox ay maganda? At ang sugat sa katawan ng Red Fox siguro ay dulot ng arrow. Si Yuzio ay hindi handang makipag-uganayan sa mga tao. Kung mamalasin ay masamang tao makakasalamuhan niya at siguradong siya ay papatayin dahil sa hitsura niya ngayon. Kaya naman ay napagdesisyonan niyang maging low-key muna. Ang Red Fox ay napalingon at bigla na lamang umalis dahil sa dalawang babaeng paparating. At si Yuzio ay nagtago kaagad sa loob ng katawan niya. Tinanong ni Yuzio ang sarili kung bakit pumunta dito ang tao. Ang dalawang babae ay biglang nagsalita. Papa, nandito kami para buwisitahin ka. At syempre ay nalilito si Yuzio sa pangyayari. Sa harapan ni Yuzio ay mga prutas na inihandog ng dalawang babae. Hindi akalain ni Yuzio na ang ama ng dalawang babae ay nakalibing sa ilalim ni Yuzio. Pakiramdam ni Yuzio ay hindi tama ang nangyayari. Hala, may snake na nakikimaretes. Napagdesisyonan ng isang babae na kakainin niya na ang apple dahil tapos na siyang magdasal. Naiinis na si Yuzio sa dalawa at gusto niya nang umalis sila. Ang dalawang babae ay napagdesisyonang maligo sa malapit na ilog. Bakit parang may binabalak na masama si Yuzio? Wait lang. Ang programang ito ay rated SPG, patnubay at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang manunood. Okay, ang babae ay nagsimula ng maligo sa ilog. At si Yuzio ay naiinis dahil sa puno na nakaharang sa paningin niya. Pero alam ni Yuzio na if there's a hole, there's a goal. Kaya naman ay sinubukan niyang igalaw ang kanyang buong katawan, ngunit hindi niya pa din kaya. Wala siyang magawa kundi ang umiyak dahil sa kahinaan niya. Ang Red Fox ay makikitang natutulog sa malaking bato malapit kay Yuzio. At ang dalawang babae ay nagsimula ng umalis. Huwag na kayong bumalik, sabi ni Yuzio sa isipan niya. Ngunit tumigil ang dalawang babae at nagsabing babalik ulit sila sa susunod. Hahaha, huwag na daw kayong bumalik sabi ni Yuzio. Ang mukha ni Yuzio ay namumula dahil tinawag siyang papa ng dalawang babae kahit hindi naman siya ang kinakausap. Hay nako, si Mr. Snake nakikimaretes pa din. Lumipas na ang isang linggo. Sa unang tingin ay masasabi nating mapayapa ang bundok ngunit maraming mga halimaw ang nakatago dito. Makikita natin na malalaki na ang mga peregrine falcon. Sila ay kasing bilis ng bala na nakikipaglaban sa isang agila. Oh yeah, ding dong ding. Ang peregrine falcon ay beginner stage 3 na ang level. Bullet dive. Ang mga peregrine falcon ay kasing bilis ng bala kung makipaglaban sa isang agila. Dahil sa lakas ng peregrine falcon ay akalain mong matatalo na ang agila. Ngunit, mali ka ng akala. Ang agila ay napangiti lamang sa pag-atake ng mga peregrine falcon. Ding dong ding. Ang ibong ito ay isang mutated na golden eagle. Ang kakayahan ay ang sigaw na kayang bumasag ng eardrum. Ang kanyang mga kuko ay kasing tibay ng aloy at kayang pum-unit sa katawan ng biktima. Malakas nga ang agile ang ito at nahihirapan ang mga peregrine falcon na labanan ito. Ngunit, huwag nating kalimutan si Red Fox. Tumalon siya at kinagat ang pakpak ng agila. Ngunit tila ba walang epekto ang ginawa pagkagat ng Red Fox. At halatang mas malaki ang agila kaysa kay Red Fox. Si Red Fox ay nahuli sa mga kuko ng agila at binagsak siya nito pababa. Naku po, duguan na ang ulo ni Red Fox. Napakalaki naman talaga ng agila. Kasyang-kasya ba naman si Red Fox sa daliri nito? Akala ng agila ay nanalo na siya. Ngunit ang hindi niya alam ay naghinhintay na ang kamatayan para sunduin siya. Ang Golden Eagle ay napalingon kay Yuzio. Napagtanto agad ng Golden Eagle na delikado si Yuzio. Ngunit huli na ang lahat dahil ginamit na ni Yuzio ang kanyang killer move para wakasan ang buhay niya. Ding dong ding. Napatay mo ang Golden Eagle na nasa beginner stage 7 ang level. Ang evolution points ay nadagdagan ng 7 die points. Naging mabilis ang paglakas ng mga peregrine falcon dahil sa life essence na ibinibigay ni Yuzio sa kanila sa mga nakaraang linggo. At si Red Fox ay palagi nang nasa tabi niya pagkatapos niya itong iligtas noong nakaraan. Ang Golden Eagle ay buong linggong paikot-ikot sa ere sa kagustuhang labanan si Yuzio. Napagtanto ni Yuzio na siguro ay naakit ang Golden Eagle sa kanyang aura, kaya simula ngayon ay kailangan ni Yuzio na itago ang kanyang aura. Sa pangyayari ngayon ay kailangan maging maingat ni Yuzio dahil kung nahihirapan siya sa isang beginner stage 7 na monster, ay paano pa kaya kung kapareho niya ng level ang monster na makakalaban niya, siguradong siya ay mamamatay. Ang kailangan ngayon ni Yuzio ay ang maging mas malakas. At hindi naman pwedeng si Yuzio lang ang magpapalakas. Kailangan ding lumukas ni Red Fox at ng mga peregrine falcon.
Sa kasalukuyan ay nasa beginner stage level 3 ang mga Peregrine Falcon at ang Red Fox ay nasa beginner stage level 4. Excited na si Yuziyu sa magiging hitsura nila kapag nag-level up na sila. Binigyan ni Yuziyu ang mga Peregrine Falcon at ang Red Fox ng Life Essence, ito ang reward nila. Boom! Isang malakas na pagsabog ang nangyari. Sa isang kisap mata ay nawasak ang katawan ni Yuziyu. Ding dong ding! Warning! Ang ugat at mga sanga ay nasira. At ang salarin sa pangyayaring ito ay walang iba kundi ang ahas na nakamohok. Dahil sa surprise attack na ginawa ng ahas ay 24 na lamang ang sanga na magagamit ni Yuziyu. Hindi man lamang maramdaman ni Yuziyu ang pagdating ng ganito kalaking ahas, siguro ay dahil distracted si Yuziyu sa kanyang naging panalo laban sa Golden Eagle. Ngunit hindi ito ang dahilan, ang higanting ahas na ito ay kayang itago ang kanyang aura upang hindi maramdaman ang nasa paligid niya. Binuksan ni Yuziyu ang status window ng higanting ahas. Ang ahas ay isang War Axe Snake. Nasa beginner stage level 9, kaparehong level ni Yuziyu. May kakayahang itago ang kanyang aura. Ang War Axe Snake ay may pangil na kayang bumutis ng steel plate. At ang buntot nito ay kayang pumutol ng kung ano. Ang War Axe Snake ay isang natural na kalaban ng mga puno. Ang Red Fox ay galit na galit dahil ang ahas na ito ang muntik nang pumatay sa kanya noong nakaraan. Kinain ng ahas ang kalahati ng mga sanga ni Yuziyu. Vegetarian pala itong ahas natin. Hahaha, ang ahas ay nagsimula na sa pag-atake gamit ang ulo niya. Sinabihan ni Yuziyu si Red Fox na pumunta sa likuran niya. Isang malakas na pagsabog ang nagmula sa pag-atake ng ahas. Ngunit napigilan ni Yuziyu ang ahas gamit ang kanyang mapulang ugat na ginamitan niya ng evolution points kanina lamang. Talaga namang napakalakas ng ahas, ngunit hindi tanggap ni Yuziyu na tila ba ay minamaliit siya nito. Kaya naman ay pinalakas niya ang lahat ng kanyang mga ugat upang igapos at lagyan ng butas ang tiyan ng ahas na ito. Umalis ka sa teritoryo ko. Boom! Shaka-boom! Isang galon ng dugo ang lumabas sa bunganga ng higanting ahas. Ngunit hindi man lamang nakabutas ang pag-atake ni Yuziyu. Ang katawan ng ahas ay nagtamo lamang ng maliit na crack ang tiyan nito. Nagtataka si Yuziyu kung bakit tumigil ang ahas sa pag-atake. Makikita natin na kahit hindi naging gaanong epektibo ang naging pag-atake ni Yuziyu ay nagtamo pa din ng internal damage ang ahas. Napagtanto ni Yuziyu na hindi dapat siya magpakita ng takot. Naglabas si Yuziyu ng malakas na killing intent para takutin ang ahas. At gumana nga, ang ahas ay nagdesisyong umalis. Sa wakas ay makapagpahinga na si Yuziyu. Akala niya talaga ay mamamatay na siya kanina. Ang paligid ng naging labanan ay talagang wasak na wasak. Ang Peregrine Falcon at ang Red Fox ay lumapit kay Yuziyu na tila ba nag-aalala. Nilinaw ni Yuziyu na okay lang siya at hindi nila kailangang mag-alala pa. At dahil hinayaan ni Yuziyu na tumakas ang ahas ay siguradong babalik pa iyon. Sinisi ni Yuziyu ang pangyayaring ito dahil siya ay napakahina, sobrang hina. Ngunit naiintindihan ni Yuziyu na mahirap maging malakas sa loob ng maiikling panahon. Ngunit ang War Axe Snake ay siguradong mas lalakas pa dahil kinain ng ahas na iyon ang mga sanga ni Yuziyu na naglalaman ng mga life essence na nagpapabilis ng evolution. Ang core ni Yuziyu ay malapit ng mabasag dahil pinilit niya ang pag-upgrade ng kanyang mga ugat. Ding dong ding! Ang pag-upgrade sa susunod na level ay nangangailangan ng 10 evolution points. Gusto mo bang mag-evolve? Napagtanto ni Yuziyu na pagkatapos ng beginner stage, ang susunod naman ay Transcendent Rank 1. Pagkatapos ay Rank 2, Rank 3 at iba pa. Naiintindihan ni Yuziyu na kailangan niyang mas maging malakas pa, upang hindi niya na maranasan ang maging mahina sa harapan ng isang kalaban. Pinindot agad ni Yuziyu ang yes button. Ding dong ding! Ang evolution ay nagsisimula na. Ang buong katawan ni Yuziyu ay napuno ng malaberdeng liwanag. Ang mga nasira niyang sanga ay nagsisimula ng tumubo ulit. Habang nasa proseso ng evolution, ay iisa lamang ang iniisip ni Yuziyu, at yun ay ang maging malakas para mabuhay sa mundong ito na kung saan ang malalakas ay naghahari at ang mahihina ay namamatay. Ang buong paligid ni Yuziyu ay napuno ng matinding liwanag na pumapaikot-ikot. Ang mga Peregrine Falcon at ang Red Fox ay tila ba naisasabay sa evolution na nangyayari. Ang buong kagubatan ay napuno ng liwanag, at makikita natin ang sanga ni Yuziyu na nakikisabay sa agos ng hangin. Idinilat ni Yuziyu ang kanyang mga mata. Ding dong ding! Yuziyu, ang katawan ay isang mutated na willow tree. Ang level ay Transcendent Rank 1. Ang mga naputol na sanga ni Yuziyu ay tumubo ulit, at ang kanyang katawan ay isang beses na mas malaki kaysa dati. Ding dong ding! Ang natitirang evolution points ay 51 na lamang. Makikita din natin ang Red Fox na kakatapos lang din mag-evolve. Ding dong ding! Ang mutated Red Fox ay nasa beginner stage 7 na ang level. At ang mga mutated Peregrine Falcon ay nasa beginner stage 5 na ang level.
Naisip ni Yuziyo na siguro ay kapag nag-e-evolve siya ay naaapektuhan din ang kanyang mga alagad. Ang mga Peregrine Falcon ay nakadapo sa mga sanga ni Yuziyo. Inutusan ni Yuziyo ang lahat ng mga Peregrine Falcon na hanapin ang direksyon na pinuntahan ng War Axe Snake. Ang mga Peregrine Falcon ay wala ng tanong-tanong pa at sumunod agad sa utos. Lumipad sila na kasing bilis ng bala. Ang mga Peregrine Falcon ngayon ay mas mabilis pa kaysa dati. Siguro ay kakayanin na nilang bumutas ang mga katawan ng Golden Eagle at iba pang halimaw na matitigas ang depensa. At syempre naman ay hindi natin pwedeng kalimutan ang Red Fox. Ang Red Fox ay halatang mas malakas pa kaysa noong nakaraan. Ang kanyang mga balahibo ay tila ba naglalagablab na apoy. Ang kulay ng kanyang mga mata ay kasing pula ng ruby. Binuksan naman ni Yuziyo ang kanyang status window upang tingnan ang mga bago niyang skill na nakuha niya sa evolution. Ngunit bago pa man makita ni Yuziyo ang kanyang status window ay may narinig siyang sigaw na humihingi ng tulong. Ang dalawang babae ay mabilis na tumatakbo palayo sa kung ano man ang humahabol sa kanila. Hindi makapaniwala si Yuziyo na nandito na naman ang dalawang babae. Ang dalawang babae ay hinahabol ng iba't ibang uri ng mga halimaw. Mayroong unggoy, giraffe, buffalo, cheetah, at iba pa. Hindi maintindihan ng dalawang babae kung bakit sila hinahabol ng mga halimaw na ito. Napagtanto ni Yuziyo na siguro ay naakit ang mga halimaw na ito sa enerhiyang nagmumula sa kanya, lalo na at katatapos niya lamang mag-evolve. Inisip ni Yuziyo na siguro ay iyon din ang dahilan kung bakit inatake siya ng Golden Eagle at ng War Axe Snake. Pero hindi ibig sabihin ay kayang-kaya na nilang kainin si Yuziyo. Si Yuziyo ay naglabas ng nakakatakot na enerhiya na kahit naramdaman ng mga halimaw, ay hindi pa din tumitigil. Ang dalawang babae ay malapit ng makain ng isang higanteng baboy ramo. Ngunit bago pa man mangyari iyon ay isang malakas na pagsabog ang naganap. Tumigil at lumingon ang dalawang babae upang alamin ang dahilan ng pagsabog. Ang usok ay nagsimula ng mawala at nakita nila ang Red Fox na nakatayo sa katawan ng higanteng baboy ramo. Ang mata ng Red Fox ay may bakas ng pagkainis sa dalawang babae. Ang dalawang babae ay walang magawa kundi ang sumigaw dahil nakakatakot si Red Fox. Ang Red Fox ay naghanda na labanan ang mga paparating na halimaw. Ngunit bago ito ay nilinis na kaagad ng mga Peregrine Falcon ang mga basura bago pa man ito makalapit kay Red Fox. Very cool. Nagtataka ang isa sa babae kung iniligtas ba sila ng Red Fox at ng ibon. Pakiramdam naman ng isang babae na ang nakikita niya ngayon ay isang Animal World War. Pagkatapos ng ginawang pag-atake ng Peregrine Falcon ay hindi naglakas loob na lumapit ang mga halimaw. Tinawag ni Yuziyo ang Peregrine Falcon sa ngalang Ada. Tinawag niya din ang Red Fox. Sinabihan sila ni Yuziyo na umalis na dahil siya naman ang susunod na lalaban. Ipapakita ni Yuziyo sa mga kalaban nila na ang binabangga nila ay ang siyang totoong halimaw. Inilabas ni Yuziyo ang lahat ng kanyang mga ugat at nagsabing, kakatayin ko silang lahat. Hindi makapaniwala ang dalawang babae na ang punong pinag-aalayan nila ng pagkain ay bigla na lamang nabuhay. Sinabihan ni Yuziyo ang mga halimaw na umatake ng sabay-sabay. Ang mga halimaw ay walang takot na sumugod kay Yuziyo. Dinurog ni Yuziyo ang ulo ng isang cheetah gamit ang mapupulan niyang ugat sapagkat para kay Yuziyo ay evolution points lamang ang silbi nila. Isang malaking hippopotamus ang balak kagatin si Yuziyo, ngunit boom. Isang malaking ugat ang tumama sa ulo nito na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ding dong ding. Napatay mo ang isang mutated na hippo, nakakuha ka ng 50 evolution points. Ding dong ding. Napatay mo ang isang mutated na daga, nakakuha ka ng 20 evolution points. Napatay mo ang isang mutated na rhino, nakakuha ka ng 30 evolution points. Napatay mo ang isang mutated na giraffe, nakakuha ka ng 10 evolution points. Ding dong ding. Napatay mo ang isang mutated na wild boar, nakakuha ka ng 20 evolution points. Isang paniki ang maliksing umiilag sa mga ugat ni Yuziyo at naglabas ng soundwave na pag-atake. Namangha si Yuziyo sa liksi ng paniki ngunit hindi pa din sapat ang liksi nito upang makaligtas sa mga ugat ni Yuziyo. Ding dong ding. Napatay mo ang isang mutated na paniki, nakakuha ka ng 10 evolution points. Gamit ang kanyang mapula at malaking ugat ay inatake ni Yuziyo ang isang toro sa kagustuhang patayin ito. Ngunit, hindi inaasahan ni Yuziyo na hindi magiging epektibo ang kanyang pag-atake sa toro. Napagdesisyonan ni Yuziyo na hindi niya kailangan katayin ang lahat ng mga halimaw na ito. Sapagkat ay pwede niyang itira ang mga malalakas at alagaan ang mga ito. Iginapos ng mga ugat ni Yuziyo ang isang toro, unggoy, mga lobo, ibon at iba pa. Ang mga hindi napili ni Yuziyo ay walang nagawa kundi ang mamatay at maging evolution points para kay Yuziyo. Dumating na ang kalaliman ng gabi at hawak-hawak ngayon ni Yuziyo ang mga halimaw o mutated na mga hayop na pinili niyang buhayin upang palakasin. Natapos na ang problema sa mga halimaw. Ang susunod naman ay ang dalawang babae na walang malay na nakahilata sa lupa. Nahihirapan si Yuziyo dahil kapag hinayaan niyang mabuhay ang mga babae, ay siguradong malalaman nila ang sekreto niya. At kung papatayin niya naman ang dalawang babae ay mababansagan siyang demonyong puno.
Kapag nalaman ng mga taga-baryo na may dalawang babaeng nawawala ay siguradong ito ay aakit ng matinding atensyon. At panghuli ay baka magpadala ng mga militar ang gobyerno. Sa kasamaan ay baka dalhin siya sa isang zoo at pagtawanan ng mga kabataan at mapagsabihang pangit. Ngunit may naiisip na paraan si Yuzio na hindi nangangailangang patayin ang dalawang babae. Ang dalawang babae ay nagsimula ng magising, natakot sila dahil ang nasa harapan nila ay isang nakakatakot na puno. Ginalaw ni Yuzio ang isa sa kanyang mga ugat at nagsimulang magsulat sa lupa. Mabuti na lamang ay natatandaan pa din ni Yuzio kung paano magsulat. Natulala ang dalawang babae sa isinulat ni Yuzio. Kinakabahan si Yuzio sa naging ekspresyon ng dalawang babae. Gusto ni Yuzio na paniwalaan siya ng dalawang babae na siya ang tatay nila. Mas kapani-paniwala ito dahil iniligtas ni Yuzio ang dalawang babae sa panganib. Kung sakaling mang hindi gumana ang planong ito ni Yuzio ay walang magagawa si Yuzio kundi ang wakasan ng buhay ng dalawang babae. Biglang nagsalita ang isang babae at tinanong niya si Yuzio kung ano ang pangalan at ang pinakasekreto niya. Ding dong ding. Ipinakita ng system ang pangalan at sekreto ng dalawang babae. Ang babae sa kaliwa ay nagngangalang He Xiaoling, 14 years old ang edad at may gusto sa kapitbahay niyang si Ernui. Ang babae sa kanan ay si He Xiaoqing, 14 years old ang edad, at tumigil sa pag-aaral para alagaan ang lolo at kapatid niya. Isinulat ng ugat ni Yuzio ang pangalan ng taong gusto ni Xiaoling. Hindi makapaniwala si Xiaoling sa isinulat ni Yuzio. Nagtanong si Xiaoqing kung may gusto ba si Xiaoling sa kapitbahay nilang si Ernui. Ngunit sabi ni Xiaoling ay wala daw siyang gusto. Hindi makapaniwala ni si Xiaoling kung paanong nalaman ni Yuzio ang sekreto niya sapagkat ang tanging pinagsabihan niya lamang ng sekreto ay ang kanyang ama. Noong nakaraan ay walang ibang magawa si Yuzio kundi ang gumawa ng dalawang hairpin mula sa kanyang sanga. Hindi din maintindihan ni Yuzio kung bakit siya gumawa ng hairpin dahil hindi niya naman hilig ito. Ang mga tao ay laging may espesyal na koneksyon sa mga taong pumanaw na. Kahit na natatakot ay nami-miss pa din nila ang taong pumanaw. Ang tatay ng dalawang babae ay nakalibing sa ilalim ng mga ugat ni Yuzio. Siguro nga ay tadhana ang pangyayaring ito. Ang mga huling salita ng tatay ni Xiaoqing ay ang alagaan ng kanyang lolo at kapatid. Inilagay ni Yuzio ang hairpin sa ulo ni Xiaoqing at nagpasalamat si Yuzio kay Xiaoqing sa pag-aalaga sa kanyang lolo at kapatid kahit ang kapalit ay ang tumigil siya sa pag-aaral at magtrabaho sa murang edad. Humingi ng tawad si Yuzio sa paghihirap na dinanas ni Xiaoqing dahil sa pagpanaw ng ama niya. Sa paglipas at pagbabago ng mundo, ang lahat ng mga bagay ay nagbago din. Ang ibang bagay ay nagsimulang magsama-sama at naging iisa. Ang kaluluwa ng tatay ng dalawang babae at ang kaluluwa ni Yuzio ay maaaring nagsama at naging iisa. Ito maaari ang dahilan kung bakit magaan ang pakiramdam ni Yuzio sa dalawang babae. Sa kalaliman ng gabi ay makikita natin ang Peregrine Falcon at Red Fox. Makikita din natin si Yuzio at si Xiaoqing na nag-uusap. Ikinwento ni Xiaoqing ang mga naging pangyayari sa mundo. Isinaad niya na noong nakaraang buwan ay may nangyaring pag-atake ng mga uwak sa isang eroplano. Bago pa man bumagsak ang eroplano ay wala nang natira sa katawan nito. At sa karagatan ay may malaking anino na kumain sa isang buong barko. Sabi ng mga eksperto ay meron daw kung ano sa hangin na naging dahilan ng pag-evolve ng mga organismo sa buong mundo. Sa silangan ay tinatawag ang bagay na ito sa hangin bilang isang spiritual energy. Sa kanluran naman ay tinatawag na magic. Hindi makapaniwala si Yuzio na napakarami na palang naganap sa mundo na hindi niya nalalaman. Idinagdag ni Xiaoqing na dati ay akala niya hindi totoo ang mga balitang iyon, ngunit dahil sa pangyayari ngayon ay naniniwala na siya. Namula ang mukha ni Yuzio dahil ganda ni Xiaoqing. Nakita ni Yuzio si Xiaoling na sinusubukang pakainin ang mga nakakulong na mga lobo. Ngunit ang mga lobo ay halatang ayaw sa kanya at tila babalak pang kagatin si Xiaoling. Ngunit mabuti na lamang at nandito si Red Fox para ayusin ang kabastusan ng mga asong ito. Walang magawa ang mga aso kundi ay manginig sa takot at tanggapin ang pagkain na ibinibigay ni Xiaoling. Nagpasalamat si Xiaoling kay Red Fox at pinangalanan niya ang Red Fox bilang Xiaohong. Hindi makapaniwala si Yuzio sa kung paano naging malapit ang dalawa sa maikling panahon. Nag-aalala si Yuzio dahil kahuhuli lamang ng mga lobong iyon at baka kung ano ang gawin kay Xiaoling, ngunit nanunood naman si Red Fox kaya hinayaan na lamang ni Yuzio si Xiaoling na pakainin ang mga lobo. Maliban sa 4 na lobo ay iginapos din ni Yuzio ang White Crane at ang unggoy kung sakali mang may gawing hindi maganda ang mga ito. Pero ang toro ay hindi iginapos ni Yuzio dahil napakabait nito at tahimik na natutulog sa gilid at si Xiaoling ay makikitang natutulog sa katawan ng toro. At syempre kung may mabait ay mayroon ding sakit sa ulo. At yun ay ang honey badger na walang tigil na nagpupumiglas na makawala. Nagtataka si Yuzio kung bakit may honey badger dito, sapagkat ang honey badger ay native sa Africa at sa Timog Kanluran. Nagpasya si Yuzio na hayaan na lamang sila dahil may iba pa siyang gagawin. Binuksan ni Yuzio ang kanyang status window. Ding dong ding. Ang pangalan na Yuzio,
isang mutated na willow tree. 6 years ang haba ng buhay at transcendent rank 1 ang level. Ang kakayahan ay kayang paggalawin ang mga mutated na sanga at ugat. Nagtataglay ng life essence na kayang magpabilis ng evolution at magpagaling ng mga sugat. Ang natural na talento ay ang malakas na regeneration o pagtubo muli ng mga nabali o nawasak na mga sanga o katawan. Ang passive na kakayahan ay ang pagtanggap ng 0.1 evolution points mula sa sinag ng araw, at ang pagkuha ng evolution points mula sa mga napatay na nilalang. Ding dong ding! Ang panibagong kakayahan ay ang Dense Fog Barrier na may kakayahang gumawa ng mga ilusyon, naabot na nga ni Yuziyo ang Transcendent Rank 1 na level at ang lahat ng kanyang mga kakayahan ay pwede pang palakasin o e-upgrade. Ang 149 na evolution points ni Yuziyo ay sapat na upang palakasin ang mga kakayahan niya. At nakakuha din siya ng 2 panibagong mga kakayahan. Kung nagtataka kayo kung ano ang 2 panibagong kakayahan na iyon, basahin nyo na lang, kasi tinatimad akong magbasa. Ding dong ding! Gusto mo bang gumamit ng 20 evolution points upang i-activate ang Dense Fog Barrier at Hallucinogenic? At inactivate na nga ni Yuziyo ang kanyang skills. Makapal na hamog ang lumabas mula sa kanyang katawan at pinalibutan ang kanyang paligid. Akala mo paligid lang. Syempre isabay natin ang buong kabundukan, because why not? Ipinagliban muna ni Yuziyo ang date niya kay War Axe Snake dahil ayaw niya ng atensyon mula sa mga sismoso at sismosa. At gusto ni Yuziyo ay malinis ang paligid bago sila mag-date ni War Axe Snake. Natatakot si Xiaoling at si Red Fox dahil hindi na nila makita si Yuziyo. Ngunit si Yuziyo ay nasa likuran lamang pala nila. At dahil malalim na ang gabi, ay inutusan ni Yuziyo si Red Fox na ihatid pa uwi ang 2 babae. Pinagsabihan ni Yuziyo ang 2 babae na huwag ipagsabi ang tungkol sa kanya kahit sa lolo man nila. Ang 2 babae ay nakasakay sa likuran ni Red Fox. Di makapaniwala si Xiaoling sa mga naging pangyayari ngayon, kanina lamang ay hinahabol sila ng mga halimaw, ngayon naman ay nakasakay sila sa likuran ng isang malaking Red Fox. Nagustuhan ni Xiaoqing ang pakiramdam ng lumilipad sa kagubatan, kaya naman ay nagpasalamat siya kay Red Fox na nagbigay din ng malaking ngiti sa 2 babae. Namimiss ko na tuloy ang mga alaga kong aso. Si Yuziyo naman ay nagsimula na sa pag-upgrade ng kanyang mga sanga. In-upgrade niya din ang kanyang Dense Fog Barrier at ang Hallucinogenic skill. Talaga namang masasabi natin na higit na mas malakas na si Yuziyo kumpara noong dati. At nung gabi ding iyon, ang mga halimaw na 10 kilometro ang layo kay Yuziyo ay hindi mapakali. Pakiramdam nila ay may bagong malupit na hari ang siyang isinilang. At natapos na nga ni Yuziyo ang pag-upgrade ng kanyang mga ugat at mga sanga. Ang mga lobo na nakakulong ay biglang natakot dahil ang nasa harapan nila ay isang naglalaway na halimaw. Ngunit imahinasyon lamang nila iyon. Ang pangyayari ay ang epekto ng skill ni Yuziyo na hallucinogenic na nagdudulot ng mga ilusyon. Naiinis si Yuziyo dahil napakaingay ng mga lobo. Si Toro ay makikita din nating nakikipaglaro sa kanyang imaginary girlfriend. 14 na lamang ang evolution points na natitira kay Yuziyo. At dahil dito ay hindi niya ma-upgrade ang kanyang life force talent sapagkat nangangailangan ito ng 50 evolution points. Ang mga ugat din ni Yuziyo ay umabot na ng 100 meters sa ilalim ng lupa. Dahil dito ay nararamdaman na ni Yuziyo ang daloy ng walang hanggang pagdaloy ng spiritual energy sa kanyang mga ugat. Sa ilalim ay mayroong ilog na tinawag ni Yuziyo na spiritual river. Napagdesisyonan ni Yuziyo na itago ang kanyang mga ugat sa ilalim ng lupa dahil baka makita ito ng 2 babae at matakot. Sure, nagbalik na ang mga Peregrine Falcon mula sa paghahanap sa War Axe Snake, ngunit hindi nila makita ang anumang bakas ng higanting ahas na iyon. Inutusan ni Yuziyo ang mga Peregrine Falcon na ipagpatuloy ang paghahanap sa War Axe Snake. Ang War Axe Snake ay kinain ng kalahati ng mga sanga ni Yuziyo, kaya sigurado si Yuziyo na babalik ulit iyon dahil masarap si Yuziyo. Napakaiingay ng mga lobo kaya naman ay pinalo sila ni Yuziyo. At syempre ay hindi sang-ayon si Xiaoling sa ginawa ni Yuziyo sa mga lobo. Ang 2 babae ay nagbabalik naman. Nagtataka si Xiaoling kung bakit sinaktan ni Yuziyo ang mga lobo kahit na napaka-cute ng mga ito. Pumasok si Xiaoqing sa kulungan ng mga lobo sa kagustuhang gamutin ang mga sugat nito. Sa una ay ayaw ng lobo sa tulong na ibinibigay ni Xiaoqing, ngunit kalaunan ay wala itong ginawa kundi ang sumang ayon na gamutin. Si Xiaoling at si Kalbo ay nag-aagawan ng pagkain. Simula ngayon ay Kalbo na tawag ko kay Honey Badger. Dahil video ko ito at ako ang masusunod. How about that, bitch? Joke lang yun syempre, dahil sa manhwa ay Kalbo kasi ang tawag kay Honey Badger. Hindi makapaniwala si Yuziyo na nakatakas mula sa pagkatali si Kalbo. Kaya naman ay hinuli niya ulit si Kalbo at simula ngayon ay nakatali na ang kanyang 2 kamay dahil pasaway siya. Naawa sa kanya si Xiaoling kaya naman ay naghati na lamang sila sa pagkain na kanina lamang ay pinag-aagawan nila. May bagong pagkakaibigan na naman na nabubuo sa pagitan ng halimaw at tao. Truly emotional and wonderful. At nakalimutan ko nga pala, ang kinakain ni Xiaoling at ni Kalbo ay karne ng baka. At kung hindi mo alam ay si Toro ay isang uri ng baka.
Kaya naman hindi siya komportable sa ginagawa ng dalawa. At dahil mabait si Xiaoling ay naging mabait din si Kalbo at binigyan niya ng prutas si Xiaoling. Sana all. Prutas ba talaga yan o itlog ni Kalbo? Dahil para bang kaitsura kasi ng prutas ang itlog ng aso ko. Tinawag ni Xiaoling ang toro dahil bibigyan niya din ito ng prutas. Ngunit paano naman yung unggoy at ibon sa itaas? Nakakalimutan na ata sila. Ang araw na ito ay talagang napakasigla at punong-puno ng pagmamahalan. Bagamat iba-iba sila ng lahi at pinagmulan ay nagkakaisa pa din sila at nagmamahalan. Ito ba ang tinatawag na world peace? Sana all. Napagdesisyonan ni Yuziyo na mag-relax ng kaunti kahit sandali lang. Ngunit may mga sismoso talaga na walang magawa sa kanilang buhay. Sino naman ito? At bakit? Naninilaw mata niya. Hahaha. Hindi kalayuan kay Yuziyo ay may isang maliit na baryo. Dito nakatira si Xiaoqing at Xiaoling kasama ang kanilang lolo. Sila ngayon ay papunta ulit sa bundok kung saan naroon si Yuziyo. Kahit pinagsasabihan sila ng lolo nila na huwag nang bumalik sa bukid, ay hindi pa din sila nakikinig. Hay nako, mga kabataan nga naman. Ngunit para kay Manong ay hindi din masama ang ganito dahil simula noong pumanaw ang kanilang ama, ay matagal-tagal na din ang huli nilang makitang masasaya at punong-puno ng sigla ang dalawang dalaga. Sinabihan ni Manong si Lolo na huwag masyadong mag-alala dahil magiging maayos din ang lahat. Ngunit nagtataka pa din si Lolo kung bakit pumupunta sila palagi sa bundok. Nagtataka si Yuziyo kung nasaan si Red Fox, ngunit alam niya na umalis si Red Fox upang sunduin ang dalawang dalaga. Napagtanto din ni Yuziyo na halos isang buwan na ang lumipas at mas naging mas malapit pa kay Red Fox ang dalawang dalaga kaysa sa kanya. Si Red Fox ay naghihintay sa pagdating ng dalawang dalaga. Miss ko na talaga ang mga aso ko. Dumating na nga ang dalawang dalaga at masaya silang makita ang isa't isa. Miss ko na mga aso ko. Habang nasa biyahe ay nagtataka si Xiaoqing kung bakit tawa ng tawa si Xiaoling. Si Xiaoling ay may dala palang fertilizer na nakuha niya mula sa lolo niya. Gumising siya ng maaga upang kolektahin ito at may halo pa ito pampitamis dahil mahilig ang papa nila ng matatamis. Ibibigay ito ni Xiaoling kay Yuziyo dahil gusto niya na mas maging berde ang mga dahon ni Yuziyo. Tumingin si Xiaoqing sa kalangitan at napag-isip-isip niya na siguro ay uulan kaya kailangan nilang magmadali pabalik kay Yuziyo. Ngunit ay bigla na lamang dumating ang War Axe Snake. Napatigil hininga si Red Fox at ang dalawang dalaga dahil sa nakita nila. Ang higanteng ahas ay bigla na lamang umatake, na sinundan ng pagtalsik ng mga dugo at mga sigaw na nagmumula sa dalawang babae. Sa kabilang banda naman, ang mga Peregrine Falcon ay walang kaalam-alam sa naging pangyayari. Si Yuziyo ay nakikipaglaban sa mga higanteng bubuyog na ginawa niyang mga evolution points. Masaya si Yuziyo sa naging tagumpay ng kanyang laban at binigyan niya ng life essence ang mga Peregrine Falcon. Napagtanto ni Yuziyo na tama ang naging desisyon niya na alagaan ang mga Peregrine Falcon. Ang mga Peregrine Falcon ngayon ay nasa beginner stage 7 na ang level at mas malakas na kaysa dati. Ding dong ding! Gusto mo bang gamitin ang 100 evolution points upang i-upgrade ang iyong ugat sa level 2? Ang pag-upgrade ng ugat ay nangangailangan ng 100 evolution points na napakamahal para kay Yuziyo. Ngunit napagdesisyonan niya pa ding i-upgrade ang isa sa kanyang mga ugat sa level 2. Pinindot niya ang yes button at nagsimula na ang proseso ng pag-upgrade. Napasigaw si Yuziyo dahil sa sakit na nanggagaling sa pag-upgrade. Ang kanyang dating mapupulang ugat ay nagsisimula matanggal ang balat at naging may itim at mas malaki kumpara noong dati. Hindi makapaniwala ang toro at ang mga lobo at pati si kalbo sa kanilang nakita. Hindi maganda ang naging pakiramdam ni Yuziyo, pakiramdam niya ay maihina siya dahil sa sakit. Ngunit hindi siya makapaniwala dahil kahit level 2 pa lang ang ugat na ito ay halatang mas malakas ito kaysa dati. Sinubukan agad ni Yuziyo na gamitin ang kanyang panibagong ugat. Nagsimula siya sa panghuhuli ng mga hayop sa paligid niya. At sinira niya ang moment ng dalawang baboy na ito. Maraming mga pagsabog ang naganap sa bundok at nahuli na nga ni Yuziyo ang mga hayop. Ang mga ugat ni Yuziyo ay tila ba nagmula sa impyerno. Ngunit masaya si Yuziyo dahil marami siyang mga nahuli. Pakiramdam niya ay napakayaman na niya at ang susunod daw ay ang War Axe Snake. Basahin niyo na lang ang status window na ito para mas maintindihan niyo. Pinalibutan ni Yuziyo ang kanyang katawan ng kanyang bagong upgrade na ugat bilang isang protection at malalaman niya kaagad kung may paparating. Nag-iingay na si Kalbo dahil ang sikmura niya ay kumukulo na. Pinagsabihan ni Yuziyo si Kalbo na manahimik dahil papakainin din naman siya mamaya ni Xiaoling. Ang unggoy ay pinakawalan na ni Yuzi dahil naging mabait ito. Nag-aalala si Yuziyo dahil kanina sinundo ni Red Fox ang dalawang dalaga. Ngunit dumidilim na ang panahon at hindi pa din sila bumabalik. Hindi maganda ang nararamdaman ni Yuziyo kaya naman ay inutusan niya ang Peregrine Falcon na pinangalanan niyang Ada, upang hanapin si Red Fox at ang dalawang babae. Ngunit habang nagbibigay ng utos ay bigla na lamang dumating si Red Fox. Lumingon si Yuziyo at nakita niyang duguan ang Red Fox at tila ba malapit nang mawala ng buhay.
Binigyan agad ni Yuzio ng life essence ang duguang si Red Fox at nagsimula ng gumaling ang sugat nito. Nagtataka si Yuzio kung bakit si Red Fox lamang ang nandito, nasaan ang dalawang babae. May narinig si Yuzio na malakas na tunog. At nang lumingon siya ay nakita niya ang isang duguang kamay na nasa bunganga ng higanteng ahas. Hindi makapaniwala si Yuzio, sapagkat ang nakita niya ay si Xiaoqing na duguan sa bunganga ng higanteng ahas na tila ba ay nawalan na ng buhay. Isinigaw ni Yuzio ang pangalan ni Xiaoqing na may kasamang pighati at galit. At talaga namang nagustuhan ng ahas na ito ang naging sigaw ni Yuzio at napangiti pa nga. Ihinagis ng ahas ang katawan ni Xiaoqing at ibinuka ang kanyang bunganga. Dahil plano ng ahas na kainin si Xiaoqing sa harapan ni Yuzio. Ginamit agad ni Yuzio ang kanyang ugat upang pigilan ang ahas sa kalapastanganan na ginawa nito sa babaeng itinuturing niya bilang totoong anak. Tumama ang ugat ni Yuzio sa katawan ng ahas. Si Yuzio ay punong-puno ng galit na sinabihan ng ahas na huwag hawakan si Xiaoqing. Sinalo agad ng ugat ni Yuzio ang duguang katawan ni Xiaoqing. Ang ahas naman ay nagtamo ng malaking buta sa katawan nito. Noong nakaraang laban kay Yuzio, ang War Axe Snake ay matatanda ang kinain ang mga sanga ni Yuzio. At dahil dito ay nagiba ang anyo nito at mas naging malakas kaysa dati. Plano sana ng ahas na ito na kainin at wakasan sa araw na ito si Yuzio. Ngunit hindi nito inakala na mas naging mas malakas pa sa kanya si Yuzio. Naiintindihan ng ahas na ito na hindi niya kakayanin si Yuzio kaya naman ay mabilis siyang umalis. Si Yuzio ay nasa harapan ng duguang katawan ni Xiaoqing. Ang dating masisigla at punong-puno ng buhay na mata ni Xiaoqing, ay ngayon ay tila ba nawalan na ng buhay. Ang kanyang labi na dating punong ng pagmamahal, ngayon ay duguan na. Nawala na ang maganda niyang ngiti na nagbigay buhay sa mukha ni Yuzio. Ginamit ni Yuzio ang kanyang natitirang life essence upang ibalik sa dati si Xiaoqing. Ginamit niya ang lahat ng kanyang evolution points sa pag-asang maibabalik niya pa ang dati. Ngunit kahit gaano pa kadami ang life essence na ginagamit ni Yuzio, ay wala pa din itong naging epekto sa sitwasyon ni Xiaoqing. Ni isang tanda ng pagkabuhay ay walang nakita si Yuzio. Sa isipan ni Yuzio ay nakikiusap siya na gumaling na si Xiaoqing. Ang mga halimaw na inalagaan at minahal ni Xiaoqing ay hindi din mapigilan ang sarili na magingay bilang isang palatandaan ng pagluluksa. Dahil sa sitwasyon at sa ingay ng mga halimaw ay naiinis si Yuzio. Ipinagpatuloy ni Yuzio ang paggamit ng life essence, ngunit wala pa ding palatandaan na gumagaling si Xiaoqing. Ang Toro at si Red Fox ay walang magawa kundi ang manood at umasa sa paggaling ni Xiaoqing. Ang mga lobo na ginamot ni Xiaoqing kapag sinasaktan ni Yuzio ay umaasang babalik pa sa dati si Xiaoqing. Si Kalbo at Unggoy ay hindi mapigil ang umiyak at umasa na babalik ang dating ngiti ni Xiaoqing. Ngunit ang evolution points ni Yuzio ay naubos na. Sa isang silid ay makikita natin si Xiaoling na ginagamot ng isang doktor. Ang kanyang katawan ay punong-puno ng sugat at mga lason. Ang kakayahan ng mga doktor sa baryo ay hindi ganoon kagaling, ngunit naalis na nila ang mga lason sa katawan ni Xiaoling. Idinagdag ng doktor na kahit na makaligtas si Xiaoling ay siguradong hindi na siya makakagalaw pa. Ang lolo ni Xiaoling ay hindi makapaniwala sa naririnig niya. Isang grupo ng mga lalaki ang biglang pumasok. Nagtanong si lolo kung kumusta ang naging paghahanap kay Xiaoqing. Ngunit sinabi ni Manong na hindi nila mahanap si Xiaoqing, at idinagdag niya na siguro ay kinain na ng halimaw si Xiaoqing. Hindi na kinaya ni lolo ang lahat at siya ay nahimatay. Napanood ng isang peregrine falcon ang mga naging pangyayari sa loob ng bahay at napag-alaman agad ni Yuzio na hindi din maganda ang sitwasyon ni Xiaoqing. Narinig ni Kalbo ang sinabi ni Yuzio tungkol sa sitwasyon ni Xiaoqing, kaya naman ay natulala na lamang siya. Sapagkat ang babae na naging mabait sa kanya at naging kaibigan niya kamakailan lang ay malapit nang mawalan ng buhay. Matagal nang alam ni Yuzio na may nararamdaman din ang mga pananim. Kapag pinagalitan mo ang pananim, ito ay nalalanta. Kapag binigyan mo naman sila ng isang kanta, ang pananim ay masaya at nagsisimulang mamulaklak. Ngunit ni minsan ay hindi nalaman ni Yuzio na nakakaramdam din ng matinding galit ang mga pananim. May tinding galit na nararamdaman niya mismo ngayon. Tinawag ni Yuzio ang kanyang mga alagad upang pagbayarin ng dugo ang salarin sa pighating nararanasan nila ngayon.